Gabi sa inyong lahat. Welcome sa virtual prayer night ng Hope Center. Salamat sa Lord at patuloy tayong inaalaw na ipagpatuloy ang gawain ito na tayo ay magsama-sama online sa ating prayer night. Mamaya po, sama-sama tayong dudulog sa Kanya at ilalapit natin ang ating bansa, ang ating simbahan at ang ating mga pamilya. Pero bago po tayo dumako doon, mag-aaral po muna tayo ng salita ng Diyos. Pero bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, gusto ko pong i-welcome lahat ng nanunood sa gawain ito. Welcome po kayong lahat, first timer ka man o hindi, o matagal ka na nakapanood nito. Kung ikaw ay first timer, pwede mo pong i-comment dyan sa comment box na first timer upang sa ganoon, ma-welcome po kayo ng ating mga ushers. At kung ikaw naman ay matagal na nanonood nito at may mga kamag-anak ka, may mga kaibigan ka, pwede mo po silang itag, i-mention po ninyo nang sa gayon sama-sama po tayong makapakinig ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayon ang matatagpo sa Unang Pedro, Kabanata 4, talatang 12 hanggang 11. Kapit, kapatid. Yan ang pamagat ng ating pag-aralan ngayon. Dumaranas ka ba ng pagsubok? Gaano kabigat? At gaano nakatagal? Mga kapatid, pakatandaan po natin, kahit patuloy ang mga pagdurusa o sufferings, huwag kang aatras. Huwag kang lilihis ng landas. Huwag kang aayaw. Magpatuloy ka lang hanggang sa katapusan. Sa kasi isipin natin, hala, bakit naman kung kailan ako malapit sa Lord, parang ang dami-dami kong paghihirap na dinaranas. Parang mas lalo ayata akong nagdurusa. Mga kapatid, normal po yan na tayo ay makakaranas ng mga pagdurusa kahit tayo ay nasa Panginoon na. Sabi sa verse 12, kapag tayo ay merong pagdurusa, huwag po nating ipagtaka, kundi magpatuloy lang tayo sa pagsasaya. Pagsasaya, parang ang hirap naman nun na may pinagdadaanan na nga ako, magsasaya pa ako. Diba? Basahin natin ang sinasabi sa verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para mang ito'y di pangkaraniwan. Verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Sa mga pagsubok na ating dinaranas, kailangan daw tayo magsaya o magalak dahil para kikipag-isa natin yung kay Kristo na sa kabila ng mga pagdurusa, tayo ay hindi naapektuhan. Kasi alam naman natin na hindi lang naman tayo nakakaranas ng ganitong pagdurusa eh. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng suffering na yan. Marami tayong mga kapatid na nakakaranas ng pagdurusa. At kanya-kanyang level nga lang. Kanya-kanyang antas, kung may magaan, may depende sa sitwasyon sa buhay. Sabi sa 1 Peter 5:9, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ulitin natin sa verse 13, anong dapat gawin kapag tayo ay merong suffering na pinagdadaanan? Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan, upang mahayag ang kanyang kadakilaan. Kapag tayo ay may suffering, huwag panghinaan ng loob. Huwag mainis. O wag, yung pas kapag iba pag nakakaranas na ng paghihirap, parang binagsakan na ng mundo, na para bang wala nang bukas, na hirap na ano ba ang dapat kong gawin, na parang lugmok na bakit ako dumaranas ng ganitong hirap. Ang sabi nga sa pinakinggan nating salita ng Lord, sa halip na magdusa, magalak tayo dahil hindi lang naman tayo ang nakakaranas ng ganyang paghihirap. Inaalaw ni Lord yung suffering na yan upang tayo ay matest sa pananampalataya natin. Hindi lang naman tayo nakakaranas ng paghihirap na yan. Meron pong purpose ang suffering na yan kung bakit binigay ng Lord. Bakit kaya nga ibinigay? Upang matest ang ating faith sa Kanya. Diba? Naririnig naman natin, alam naman natin na sabi nga sa
salita ng Panginoon, bago pa niya ibinigay tong pagsubok na to, alam naman niya na mapagtatagumpay natin. Hindi naman ibibigay ng Lord ang mga sufferings o mga pagsubok sa atin kung alam niya hindi natin kakayanin. Minsan kasi parang ang bigat-bigat na, parang durog na ako sa pagdurusa ito na, Lord, hindi ko na kaya. Parang ito ba, itong pagdurusa kong ito hanggang kailan? Hanggang kailan ba itong pagdurusa na to? Kaya ko pa ba? Huwag kang magtaka. Magsaya ka. Magala ka sa Panginoon. Sapagkat ang Lord inalaw yan upang matest kung gaano kakatibay sa pananampalataya mo sa Kanya. Minsan naman, sa paghihirap na yan, sa mga sufferings na yan, dito natin masusubok kung gaano tayo katatag sa ating mga pananampalataya. At sabi rin nga sa pangalawang puntos, kapag tayo ay nasa ganyang suffering na, wag mong isipin na kaya inalaw ng Lord yan dahil may nagawa kang mabigat na kasalanan. Minsan kasi iniisip ng iba, kaya ako to dinaranas dahil pinapalo na ako ng Lord. Minsan talaga sa mga consequences na ginawa natin, merong instances na yon ang nagiging dahilan sa mga pagsuway natin. Pero sa halip na yun ang isipin natin na ang nangyayaring pagdurusa natin o suffering, ayon ay dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Sabi sa verse 14, mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyong espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Sa mga suffering na yan, pakatandaan natin na hindi naman tayo nag-iisa sa pagharap sa mga suliranin yan. Meron tayong Lord o the Holy Spirit na sasama sa atin sa mga sufferings na ito nang sa gayong lahat ng ating mga pinagdadaanan o mga pagdurusang ating hinaharap ay kaya natin makalagpasan sapagkat hindi naman tayo nag-iisa. Minsan talaga sa paglakad natin bilang mga Kristiyano, may mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng mga hindi ayon sa kalooban ng Lord. Minsan, sinusunod natin yung sarili natin. May mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng mga labag sa aral niya. Katulad na lang kung mas madalas kasi sa financial aspect, minsan gumagawa tayo ng mga bagay na lihis upang mapabilis. Yun nga sinasabi na mahilig tayo sa instant. Kaya nakakagawa tayo minsan ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Lord. Pero dahil nga sa biyaya ng Lord, mayroon tayong fruit of the Holy Spirit na nagbukonvict sa atin. Kung ano man yung mga maling ginawa natin, pakaisipin natin na yan ay kaya pang ituwid. Yung mga sufferings na yan ay kinakutya ka minsan, pero ang pakatandaan mo, sabi nga sa verse 14, kung kayo kinukutya dahil kay Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay makakasama nyo. Ang sabi nga, mapalad kayo kung kayo kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos na lagi nating kasama sa mga panahon na meron tayong maling ginagawa. Nandiyan ang conviction ng Holy Spirit na yung mga ginagawa mo ay pwede pang ituwid. Hindi ka mananatili dyan, kundi may panahon pa para ikaw ay makaalis dyan. Salamat sa Holy Spirit na nagkukonvict sa inyo. At pangatlong punto sa kapag tayo ay merong suffering, huwag mo itong ikakahiya. Isang kasi pag nakakaranas ng suffering, parang nahihiya na. Sabi nga, when you are suffering, huwag mo itong ikahiya, kundi gamitin mo itong paraan para maparangalan mo ang Diyos. Sabi sa verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Verse 18, tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap magligtas, ang kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Yung mga sufferings na dinaranas natin, wag nating ikahiya. Minsan kasi parang bakit Kristiyano na ako? Nakakaranas pa ako ng ganitong pagdurusa. Kasi minsan ang tingin kasi ng ibang tao kapag Kristiyano ka na, maganda na lagi ang nangyayari, wala nang chance, wala nang pagkakataon na makaranas ka ng pagdurusa. Mga kapatid, wag po nating ikakahiya na tayo ay merong mga pagdurusang pinagdaraanan. Sa halip,
Dapat natin gamitin tong pagdurusang ito upang ang Lord ay maparangalan na makikita ng mga taong nakapaligid sa atin na sa kabila ng ating mga pagdurusa o mga suffering sa dinadaanan, ito ay malalagpasan natin dahil hindi tayo nag-iisa, dahil kasama natin ang Lord na haharap at sasamahan tayo hanggang sa mapagtagumpayan itong mga sufferings nito. Nang sa gayon, pag nangyari o pag nakita ng mga nakapaligid sa atin na ang mga sufferings na ating dinaranas ay napagtagumpayan natin kasama ang ating Lord, mas mabibigyan ng parangal o mag-glorify ang ating Lord. Sasabihin, ang Lord talaga ang kumikilos sa lahat ng mga paghihirap natin. Mas mapaparangalan si Lord kapag nakita na tayo ay napagtagumpayan ang pagsubok o suffering nito. Yes po, mapaparangalan ang Lord. Kaya sa halip na ikahiya, anong dapat natin gawin? Gamitin natin yung sufferings na yun upang mag-glorify si Lord. Napakasarap pakinggan, di ba? Na sa kabila ng mga paghihirap natin, hindi tayo nanantiling lugmok, kundi meron tayong Diyos na maaasahan, na sasamahan tayo upang tayo ay makaahon sa mga sufferings na yan. Nang sa gayon, pag nangyari yon, sino mag-glorify? Siyempre, si Lord. Kaya, pag may pinagdadaanan, huwag mahiya. Huwag ikakahiya, kundi gamitin mo ito upang si Lord ay maparangalan. At pang-apat, when you are suffering, huwag kang huminto sa paggawa ng mabuti, kundi patuloy mong ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo hanggang sa huling hininga. Sabi sa verse 19, kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos, ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Yan. Ang linaw-linaw po ng sinasabi sa verse 19. Kapag tayo ay naghihirap, kapag tayo nakakaranas ng paghihirap, dapat tayo magtiwala sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya lahat ng ating sufferings. Huwag tayong gagawa ng mga mali. Huwag tayong lilihis ng landas. Minsan kasi, yung parang nature na nga natin bilang tao na kapag nakakaranas na ng paghihirap, nakakalimutan ni minsan yung mga tamang gagawin. Numilihis na ng landas, napupunta sa instant. Ang sabi ng salita ng Lord, huwag tayong lilihis ng landas. Patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos dahil ang Diyos, bago pa niya ibinigay ang mga sufferings yan, mga test na yan, alam na niya na yan ay mapagtatagumpayan natin. Bago pa nga niya ito ibinigay, alam na niya kung gaano kabigat o katatag. At alam naman niya na dahil sa mga binibigay na yan, diyan niya masusukat kung gaano tayo katatag o kalakas sa ating pananampalataya sa Kanya. At huwag natin kakalimutan, anuman niya mga pinagdadaanan natin, hindi tayo nag-iisa sa labang ito. Lagi nating kasama ang Diyos. Ang dapat lang natin gawin, ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Dahil ang Diyos, tapat sa Kanyang mga salita. Kapag sinabi niya na sasamahan niya tayo sa labang ito, sasamahan niya tayo, ay aahon niya tayo sa mga pagdurusang ito. Ang dapat lang natin gawin, magtiwala tayo at lagi tayong tapat sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. So pag tayo ay merong mga pinagdadaanan, anong dapat natin gawin? Kapit lang kapatid, huwag tayong lilis ng landas. Sabi nga, when you are suffering, una, pakatandaan, huwag mong ipagtaka, sa halip patuloy ka lang sa pagsasaya. When you are suffering, pangalawa, pakaisipin na ito ay nangyayari dahil sa pagsunod mo kay Kristo. When you are suffering, pangatlo, huwag mo itong ikahiya, kundi gamitin mo ito upang maparangalan si Kristo. At pang-apat, when you are suffering, huwag kang huminto sa paggawa ng mabuti, kundi patuloy mong ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo hanggang sa huling hininga. Napakagandang pakinggan na sa bawat laban, sa bawat suffering, hindi tayo nag-iisa. Meron tayong Diyos na lagi nating kasama. Samahan niyo ako sa pananalangin bago tayo sama-sama mamaya sa second part na meron tayong maglilid na, meron tayong kapatid na maglilid para sa prayer. Pagpasalamat natin itong gawain ito. Salamat Panginoon
sa mga salita mo na inihayag mo sa amin ngayong gabi nito. Na tuwing, Ama, sa oras ng aming suffering, andyan ka. Patuloy na nakagabay sa amin. Sa kabila ng aming mga sufferings, Lord, kapit lang kami sa iyo, Lord, dahil ikaw ay nandyan na patuloy kami sasamahan. Ano man ang aming mga pinagdaraanan, nandyan ka na patuloy na nakikigalak sa amin, na nagpapaalala sa amin na ang lahat ng aming mga sufferings, Lord, ay nakaplano mo at upang ikaw ay maparangan at patuloy kami sa iyong magtiwala dahil tapat ka sa iyong mga salita at mga pangako. Salamat, Lord, sa mga salita mo itong ihinihintay sa amin at patuloy namin pinanghahawakan ang mga pangako mo na sa iyo lang kami kakapit, O God, dahil tapat ka sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating gawain. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ito po kayong aalis, sama-sama po tayo.